Good morning mga kabayan. Ayan, 2 days before Christmas na. So, ngayon guys, kahit Christmas, malapit na Christmas magkudkod muna ako guys. Sabado ngayon dito. So, kailangan nating magkudkod kasi sayang ba, pandagdag din yan. Pandagdag pampadala sa Pinas. So guys, may kwento ako sa inyo nangyari kahapon. Ay nako. So, ganito kasi guys, 'di ba yung asawa ko ay nagtrabaho yan guys. Hindi ko lang nasasabi sa inyo, nag-work yan ng ngayong week, last week, nagtrabaho yan ng for babysitting, nag-accept siya ng babysitting. So, 3 days yun. So, 150 per alaga ang bayad sa kanya. 150 per day. So, 3 times siya babysit. Yung alaga kong yun yung si Aaron, yung anak ng Pilipina. Pag may part-time ako, sabi ko siya yung magbantay siya. So, para yung sahod sa kanya. Pero nung kahit nandyan ako, sa kanya ko pa rin na binibigay yung kita. Kasi nga may part-time naman ako. So, ganito. Tuwa siya guys kasi nga meron siyang pera. 150, hindi magkano yung 3 times 150. So tuwan-tuwa siya kasi nga makakabili na siya ng sapatos, 'di ba? Nasabi ko sa inyo na gusto niyang bumili ng sapatos. Yung sapatos niya is pang summer. Yung lamig kasi guys pumapasok. 'Di ba? Siya ay nakabakal na yung binti. So guys, dahil nga sa aksidente, 'di ba, nakabakal yung binti ng asawa ko. So guys, balik tayo sa kwento. So kahapon, 'di ba, namalengke kami. So nagpunta rin kami sa mall kasi sinabi ko sa kanya na try niya pumunta sa Decathlon kasi mas mura yung sapatos doon. So kung nakita nyo sa vlog ko guys, yung kaka-upload ko lang, yun, nagpunta kami ng Decathlon, ng mall. And then nagpunta rin siya sa CC. Sabi ko try mong pasukin yung CC kasi 40% off. Guys, ganito nangyari, no? So nakabili siya. Yung sapatos nagkakalagyata ng nasa 200 plus. Pero dahil nga may discount, 40% discount, nabili lang niya ng 127 lei. Yun. So ang nangyari, umalis na kami. Sabi ko daan muna kami sa CR. Kasi nga syempre yung biyahe din saka malamig sa labas. Tapos sabi ko wait lang kasi pupunta ako ng Pepco. Magtitingin ako nung i-rarap ko sa gift doon sa mga bata pang dagdag. Tapos wala akong napili kasi nga guys, ubusan talaga ngayon. Ubusan ng ewan ko, siguro mga tao ngayon maraming pera. So wala akong napili. So may dala-dala kaming bag na pinaggrocerya namin. Tapos yung sapatos niya na nakabox, hindi man niya nilagay sa plastic. So habang naglalaro yung dalawang bata, nakita niyo doon sa video na yung dalawang bata ay nandun lang sa parang laruan na nag-drive na hulugan mo ng pera. Tapos yun guys, yung nagayak na may pauwi. Tapos pinalagyan ko ng jacket sa kanya si Daniel. Tapos yung dalawang bata, si Daniel kasi guys mainitin ang katawan, kaya pag nasa loob siya ng mall kailangan tanggalin yung jacket. Si Jacob okay lang. So pinalagyan ko ng jacket si Daniel. Lumakad na kami, no? Siya ang nagbitbit nung mga gamit, yung grocery namin. Tapos ang daladala ko si Jacob at si Daniel. So nung sa labas na kami guys, alam mo ilang minuto lang, nalimutan niya yung sapatos. Guys, nalimutan niya talaga yung sapatos na bagong bili niya. Doon niya naiwan doon sa pinaglalaroan ng mga bata. Hinatong niya doon. So nalimutan niya. Dali-dali kaming bumalik. Pagbalik namin wala na. Sabi ko sa kanya, patay na, nagagalit siya sa akin. Sabi niya sa akin, bakit di ko raw dinampot? Sabi ko, paano ko dadamputin? Dala-dala ko dalawang bata. Sabi ko, gamit mo yun dapat inalala mo kasi bagong bili mo yun. Sabi ko, kung ako may bagong bili, naku talaga, kapit na kapit ako dyan. Tapos sabi ko sa kanya, tara magtanong tayo sa security guard kasi may CCTV sa taas, malalaman ko sino yun. May naglinis doon, naglilinis doon sa parte na yun. Sabi ko baka nadampot. Ayaw na niya magtanong kasi sobrang disappoint siya. Sabi niya tara umuwi na tayo kasi just imagine guys, nagtrabaho siya ng babysit tapos nawala lang yung pinaghirapan niya ng hindi man lang niya nasuot.
O di ba guys, nawala talaga as hindi na namin nakita. Tapos wala nang imik yung asawa ko, so sobrang disappoint niya. Wala na siyang imik. Tapos sabi ko na lang sa kanya na hayaan mo na kasi may nawala man sa yung importante. Ibig sabihin niya mas may darating sa yung may mas darating sa yung grasya, blessing na mas malaki dun sa nawala sa iyo. Gano'n naman talaga yung guys, no? Sabi ko sa kanya na hindi niya talaga, alam mo, sabi niya sa akin na nung nabili daw niya yung sapatos, tinanong ko bakit hindi mo pinalagay sa plastic, hindi daw naglalagay ng plastic. So sabi niya sa akin na nung nabili daw niya yung shoes, para daw may nagsasabi sa kanya na isuot na raw niya. Sabi ko, ba't di mo kasi sinuot? As in guys, hindi na talaga namin nakuha. As in, minuto lang yun, lumabas lang kami ng pinto nung mall. Bumalik din kami kasi yung palaruan ng bata nasa entrance lang nasa mismong bungad lang din nung harap nung yung pintuan. Ay nako guys, as in ayaw na niya magtanong, alangan naman pilitin ko. Tinanong ko na yung security guard, sabi ko kung nakita niya kung may nakita siyang nag-surrender ng shoes, wala, hindi niya ako maintindihan. Sabi ko ikaw magtanong. Kaya sabi ko sa kanya, ako'y naaawa sa yung naiinis kasi kung ako yun, magtatanong talaga ako sa security guard. Ayaw na niya magtanong. So sobrang disappoint. Sabi ko hayaan mo na nga kasi nga may darating na mas blessing sa iyo. Malay mo pera o trabaho ganyan. Kaya ayun. Alam mo maghapon siyang halos hindi siya makausap. Ay nako. Buti na lang guys yung sapatos ay hindi man ganun kalaki talaga yung katulad ng ibang sapatos na 500 lay. Ayun talaga. Pero syempre pinaghirapan mo yun kaya nakakaano rin ba? Kahit ako nga mawalan lang ng kahit 10, 5 piso o 5 lay. As in, parang sobrang naano na ako Alam mo yung iniisip ko, yung pa kayang bagong bili mo. So yun guys, nandito na. Na-share ko lang sa inyo guys.